Hey guys! Good morning! Another day, another vlog. Today is my day off at meron akong appointment sa HR namin para isubmit ko yung aking biometric residence permit. Actually, matagal na ako nakapag-renew ng aking permit last September pa. Yun nga lang, di ko siya na-submit sa HR. Kaya ngayong December ko pa lang siya isa-submit. 9 AM yung appointment ko guys. Pero pasado alas 9 na ako nakarating dito. Medyo kinabahan ako kasi akala ko di nila ko entertain. Dahil nga dito sa UK, sobrang strict nila when it comes to time. Like, time is gold talaga. And thankfully, tinanggap naman nila ako at yun, na-submit ko yung aking BRP. At pagkatapos ng appointment, naisipan kong pumunta muna sa city center at maglakad-lakad para naman nakapag-exercise ako. Kasi nga diba, walking is the best exercise. At sobrang na-appreciate ko yung panahon ngayon kasi di siya gaanong malamig. Winter na kasi dito guys sa UK, so kapag winter, nasa northeast kami, bonggang-bongga talaga ang lamig dito. Last few weeks nga lang ay nag-snow sa place namin, kaya naman ang tamad kong lumabas. Lalabas na ako ng bahay kapag oras na ng trabaho. Nasa countryside pala kami ng England guys at mahigit 3 years na kami dito. So kung makikita nyo, hindi siya gaano matao kagaya ng mga malalaking syudad like London, Manchester or Liverpool. Kasi nga payapa, tahimik, at sobrang simple lang talaga ng life dito. Dahil nasa countryside kami, mas mababa yung cost of living namin compared sa mga malalaking cities. Pero sa totoo lang guys, sobrang nagtaasan na talaga lahat-lahat dito sa UK gawa nga ng inflation. Kaya naman, gumagala akong mag-isa kasi si Al kahit off na siya, mas pinili niyang mag-overtime para may pandagdag kami sa aming mga pang-araw-araw na gastusin. So, first step ko ngayon guys is yung Bridges. Ito yung mall dito sa lugar namin. Malaki siya at may mga iba't ibang shop sa loob at may mga iba't ibang brands din. Halos lahat naman na kompleto dito. Yun nga lang, kapag naghahanap ka ng mga items like Louis Vuitton, Chanel, or Gucci, wala yan dito sa Bridges. Pero halos lahat naman na kompleto dito. Pagkapasok ko sa mall ay agad na akong dumiretso doon sa bookshop na nadaanan ko. Sobrang daming bookstores kasi dito sa Bridges guys, kaya nga natutuwa ako every time na pumupunta ako dito. So kapag mahilig kang magbasa ng mga libro, tsak na mag-i-enjoy ka dito. Book lover kasi ako, pero normally doon talaga ako bumibili ng mga books sa Waterstones at sa TheWorks.uk. Napadaan lang talaga ako dito at naengganyo ako kasi lahat ng mga books nila ay naka-sale. Yun nga lang, mostly naman ay mga fiction books. Mas mahilig kasi ako sa mga non-fiction book. Sobrang nag-i-enjoy talaga ako guys every time na pupunta ako sa mga bookshops. Feeling ko kasi ang ganda-ganda niya for our mental health at it's a form of relaxation na din. Pagkalabas ko sa Bridges ay naisipan kong pumunta sa Sunderland Museum at Winter Gardens. Actually guys, mahigit 3 years na kami dito sa UK but never pa kami nakapasok dyan sa Winter Gardens or sa museum na yan. Dati kasi gustong-gusto namin ni Al pumasok dyan pero bawal at close siya dahil kasagsagan ng COVID. Kaya naman ngayon wala siya sa plano at total andito na ako, titake ko na tong time para makapasok dyan kahit mag-isa lang ako. Free naman yung admission niya guys. Pagkapasok nyo sa museum ay agad bubungad yung shop nila. Meron silang iba't ibang collections at mga souvenirs na talagang nagko-complement sa museum. Meron din silang mga toys for kids. Kahit nga ako na-amaze ako kaya hinawakan ko yung kulay green na yan at sobrang lambot talaga. Di ko nga alam ba't hinawakan ko yan. Na-amaze lang talaga din ako. Sobrang dami talagang pwedeng mabili sa loob ng shop nila guys. Meron silang mga cards, Christmas ornaments, mugs, stuffed toys, jewelries, accessories, at kung ano-ano pa. At nung tinignan ko yung price nila, may pagka-pricey talaga. Kasi nga naman, locally made yung mga yan. Maraming stuffed toys sa area na yan. May mga mugs at frames. At sa bandang dyan, may mga postcards, mga pillows, and another mugs. At meron din silang mga books for sale at yung canvas na painting na yan. Sobrang ganda talaga guys. At pagkatapos mag-ikot-ikot sa shop nila, agad na akong tumungo dun sa area kung saan may mga exhibits. Sobrang ganda talaga guys. At lalo nyo siyang ma-appreciate kapag nakikita nyo siya in person. Di nga lang ako maganda or magaling mag-explain or mag-describe, but in general, sobrang ganda talaga ng museum na to. At ang yaman nila sa history guys. Diba, nakakatuwa lang kasi nga free yung admission nila dito. So, if mahilig ka sa mga museums, arts, histories, and cultures, perfect na perfect ka talaga dito. At maganda din siyang form ng relaxation or pang stress reliever. At kahit papano, nakapag-unwind ka na at nakapag-enjoy ka pa nang wala kang binabayaran. So, kahit nasa countryside kami guys, masaya pa rin yung life dito.
At sa loob ng museum, meron silang library. Since mahilig nga ako sa mga books, agad-agad akong pumunta sa area na to. Sobrang natuwa na naman ako guys nung makita ko yung mga sandamakmak nilang libro. Iwan ko ba? Sayang-saya talaga ako every time nakakita ko ng mga books. Sobrang good niya sa mental health ko. Ayun nga, meron silang mga books na for sale. Meron din silang mga libro na pwede nating hiramin. Pangarap ko na talagang magkaroon ng library or mini library sa bahay namin kahit nasa Pinas pa ako. Kaya siguro yan yung reason bakit sobrang saya ko kapag nakakita ko ng mga libro at sobrang na-inspired ako kapag pumunta ako sa mga bookstores or bookshops. Sobrang nag-enjoy talaga ako sa loob ng library guys, although di na muna ako bumili ng mga books kasi nga few weeks ago, bumili ako ng 3 libro, di ko pa natapos basahin. So kailangan kong tapusin muna yun bago bumili ng new set of books. Pagkalabas ko ng library ay agad na akong dumiretso sa Winter Gardens at nadaanan ko yung cafe nila guys. Yes, meron silang cafe dito sa loob ng museum. Sobrang relaxing dito sa loob ng Winter Gardens kasi nga maraming mga halaman. Naalala ko tuloy yung area sa Greenbelt na parang ganitong-ganito talaga. Sobrang nakaka-relax dahil nga sobrang daming mga plants. Ayan, mayroon pang Paradise Lost and Found. Itong Winter Gardens, meron siyang second floor. However, under renovation nito, kaya naman bawal umakyat sa itaas. Kaya nag-ikot-ikot na lang ako dito sa area na to at nag-enjoy naman ako. Pagkalabas ko sa museum at Winter Gardens ay agad na akong dumiretso sa Mowbray Park. Ito yung park na katabi lang ng museum. Ito yung isa sa mga advantages dito sa UK guys. Sobrang dami nilang mga parks at kung mahilig ka sa mga ganitong lugar, perfect na perfect ka talaga dito. Diba ang sarap mag-relax sa ganitong klaseng lugar? Sobrang tahimik, payapa at talagang stress-free. Alam nyo guys, napansin ko lang ang hahaba ng lifespan ng mga tao dito. Sobrang hilig kasi nilang maglakad-lakad sa mga parks, lalo na kapag spring at summer, sobrang daming tao sa mga parks nila. Winter na kasi dito, kaya kung makikita nyo, walang masyadong mga tao. At alam nyo ba guys, sobrang nag-enjoy talaga ako dito sa park kahit mag-isa lang ako. Nakapag-unwind at nakapag-relax ako kasi bukas nga ay back to work na naman. Sobrang grateful talaga ako na pinili naming manirahan dito sa countryside. Sobrang tahimik, payapa, at malayo talaga sa ingay guys.
Bago ako umuwi ay dumaan muna ako sa Mark & Spencer. Bumili na ako ng yogurt at Yakult. Sobrang hirap kasi maghanap ng Yakult dito sa area namin guys. At sa Mark & Spencer lang talaga siya nabibili. Minsan nga out of stocks pa.